Good evening, guys. So, today is September 18, 2023, Monday at around 6:24 p.m. Market review tayo ngayon, guys. Actually, kanina pa dapat ako magsisimula. Kaso lang, nagpapasway-sway tayo ngayon dahil dahil wala pang data yung ginagayahan ko. Kikigaya na lang. Mali siya. Tagal ang data niya. So, may ginagayahan tayo tapos wala pang data. Kumbaga wala pa, hindi ko makuha, hindi ko ma-open. Anyway, with S. Anyways, dito tayo. Yan, ganito ang ginagawa natin. Ang ginagawa pala natin yan is market review. Ito, nakuha ko na to sa, excuse me. So, kinuha natin to dito sa may PSE Edge. Yan, kinuha na natin yan. Nag-open na tayo dyan. Everyday natin tong ginagawa. So, ito, kopyahin lang natin, lagay lang natin, tapos X na natin yan. Ganun lang muna. Update on property dividend declaration of PNB. Ano ba? Meron ba? Mag-update lang naman to, guys. So, wag na muna natin pansinin. Wala naman tayo dyan. So, ang kinukuha natin sa mga ganyan may dividend, yung may amount or kung magkano ba yung ilalagay, ibibigay nila, yung may ganun. Iyan mga update. Hindi natin alam, walang mga date, walang X date, wag muna natin pansinin. Okay, not unless kung meron tayong data na ilalagay dito. Anyway, Agri Nurture or ANI, ito. Completion of reacquisition of freshness first, ano tong PTY. So anyway, lagay lang natin siya dyan. Maganda siyang news, oh. Complete acquisition. Tingnan niya natin ano itsura niya. Ayan. Ayan, X natin, guys, kasi nga nanood tayo ng Ramon Ann kanina. Ngayon, na-miss ko kayo, guys. Alam mo, masaya talaga ako kapag nakaka-open ako ng ganito. Makakapag-chika kaagad ako. Kasi feeling productive ako ba? Tapos yung utak ko, ayan, chika-chika na kaagad. Diba? Nakakapag-focus ako, feeling productive. Pagka ako lang mag-isa na, okay pa rin naman. Kaso lang matagal. Actually, kanina pa ako dito. Mga what time ako nandito? Dudes 5, no? Mga 5 na. Kasi naligo pa ako eh. Nagluto. Nagluto, dudes. Ay, alas 3 ako natapos, di ba? Mga 4. Hindi, nagluto ako, tapos kumain tayo. Mga 5 pinaka, bago mag 5 siguro nandito na ako, guys. Tapos, ang ginagawa ko, ayun, hindi ko matapos-tapos. Diyos mio. Tinulungan pa ako. Kasi nga, yung ang kinukuha kong data dito sa, kung makikita natin, hindi natin makikita. May kinukuhanan ako ng data para sa aming broker and then, hindi ko ma-open, kaya nagpatulong pa ako. Pero, matagal pa bago ako nagpatulong. Anyways, ano dito? Ex-dividend ba to? Hayaan mo na natin yan hindi naman natin tinatrade yan. Papasikip lang yan. Tingnan lang natin. So, common shares B4119. Ngayon, after, eto na. Konti lang. Issued outstanding shares, ito. Ito yung issued shares. 1.3 something. 1 point, ano ba to? Okay, 1 billion. So, okay, hayaan mo na nga yan. So, yan, after natin makuha yan, i-uniform lang natin, guys, kasi hindi sila pareho ng ano eh. Yan. So, basahin natin ito. Punta tayo dito. So, ayun sa tinagal-tagal ko kanina, hindi ko pa na-open to. Kumusta naman? So, dito basahin natin. Nia S.
Balikulayan lang natin, tapos sulat lang natin kung anong stock or ticker symbol. Like for example, ito AP, ito MPI, ito Globe, ganon. Konting basa lang. Tapos, yun. Baka may maintindihan at saka baka yung iba dun kaya nag-move dahil may news. Diba? Or bakit sobrang ganda? Kaya pala may news pala. Bakit bumagsak? Dahil may news. Yung mga ganun. So, okay na tayo dito. Tsaka, yan. Tapos, ang laki pala. Okay, last Friday, sobrang laki nung binagsak ni AP. And then, meron pala dito sa share buyback na 1.55 million na shares. So, yun yung dahilan. And then, isa pa doon, last Friday kasi, yun yung parang FTSE rebalancing. So, naapektuhan din to. Yun lang. Susulat ko nga yung date kung kailan nag-rebalancing para next time alam natin. AGI, yes. Ito kasi isinusulat natin dito. Ito yung the other trading day. Okay? Kundi, a day before. Tama ba? Kung ngayon, kunyari, ngayon is Tuesday, kahapon. Basta yung trading day. Ngayon is Monday. Ito yung Friday na nag-share buyback. Katulad ng AGI, 235, okay yan. FNI, konti na lang yan. Kasi million-million to share buyback eh. Kaya 2 days din siyang bumabag. So, siguro ang nagpaakyat lang sa kanya itong share buyback. RRHI, 375K. SSP, 258K. Ito, normal sa kanya yan, 200 plus. AAV, 500K. RLC, 500K. At saka yun nga si AP, sobrang laki lang ng nasa share buyback niya. So, save na natin. And X na natin to. At saka dito kanina, pakita ko lang yung Monday. Yan. Ito pala. So, konti lang yung nag-move up ngayon, no? 58, tapos 121 yung losers, tapos 52 yung unchanged. And then, meron na naman ulit tayo net foreign selling na negative 419.26. Tapos, meron tayong total value traded na 3.65. As of now, yung mga normal sa kanya is 3 billion lang, guys. Kasi dati, ang pinaka-normal is 5 billion. Pero ngayon, super dry na to, guys. Ganito talaga ang normal niya sa ngayon na 3 point something. 3 billion plus lang talaga. So, ilang buwan na rin to. 3 billion, yan yung niya, pinaka-average niya. Everyday. So, umangat ngayon yung property, industrial, and holdings. Medyo malungkot ang mining. Last week sila yung pinakamalakas. So, medyo malungkot ang mining. Maganda ngayon. Ang green side, nasa green side is holding, industrial, at saka property. Tapos, yun. Ang pinaka bumagsak talaga is mining for today. Negative 0.85 lang naman. Yung PSE, actually guys, umangat to ngayon eh. Even though na negative 0.03%, 0.3 lang, no? Umangat siya kasi nga negative 0.50% to. Point lang naman itong mga sinasabi ko, guys, pero big deal to sa kanya. So, X na natin yung mga hindi importante na makita natin. Tapos na rin tayo dito. Punta na tayo dito sa ditong area na to, AB Capital, ay sa AMI Broker. X na natin to. Hindi na natin kailangan yan. To, tapos na rin. Babawas lang tayo ng nakikita. Tingnan nga natin yung sarili natin dyan. Okay, 12 minutes. So, asa na ba to? Meron ba to? Okay, X ko na rin to. Hindi na rin kailangan. Eto, wala lang. Nakita ko lang si DD. And parang iniisip ko baka yan yung support niya. Tingnan natin dito. Pero kung ito yung support niya, nice. Kasi meron siyang dividend eh. We are waiting dun sa dividend na ibibigay sa kanya. Sabi dito, October daw. Twice a year nagbibigay. June and October. Tama ba ako? Hindi. Dalawang beses pa lang siya nagbigay. Last year, nagbigay siya
um, 2 beses pa lang. Last year, nagbigay siya last October. And this year, June. So, ano ba? Wala na ba? Tapos na ba? Aga niya nagbigay this year eh. So, dapat pala nilalagay ko to ng ganito. Meron naman akong palatandaan pala. Hindi ko lang nakita. So, yun. Tingnan natin. Kasi kung titingnan mo guys, nag-create siya ng higher low, di ba? Tapos, pa-channel line niya pa rin to. So, ano meron sa kanya? Tingnan natin. May dividend ba? 2 beses ba siya magbibigay ng dividend today? This month? This year? Di ba? And then, hindi lang maganda sa kanya guys. Ito, paangat. See? Yan, divergence. Tapos, ito, normal lang. Diba? Neutral lang. Diba? Naka-neutral lang. Tapos ito, paangat. Hindi sila connected. Anyway, hindi tayo ganun dyan. Punta tayo dito. Ayan, click natin yung plus, tapos new analysis. Tapos, daily, open. Yung date ngayon, which is 18. Date ngayon, which is 18. Tapos, explore natin. Yun, Pagka-explore natin, labas natin to. Yun. Yan. Labas na natin yan. Kasi, check natin kung sino-sino yung mga gumalaw. Bawasan natin yung brightness. Ay, guys, na-miss ko kayo. Sana pala talaga na ganito na ako kanina eh. Anyways, ang ginawa ko naman kanina is nagawa ako, ako ng YouTube, nag-upload ako, tapos nag-voice over ako. Yun muna yung ginawa ko. Pero, ano ba yung, nag-virtual din pala ako. Mamaya, virtual trade. I-journal ko pala to. Okay, journal natin. Tsaka nag-sell din pala tayo. Journal. So, titingnan natin ngayon. Tapos, dapat nakalagay dito Kalum subs. Ayun. Aha! Ano bang gagamitin natin pag subscribe dyan? Excuse me. Yung mga losers muna tayo, guys. Grabe, may pinapakita sa akin to. Okay. LHC, guys, as you can see, tuloy-tuloy. Grabe, ang laki naman ito. Sana natin to sa piso na siguro to sinasalo. Anyway, hindi naman sa na sasalo, pero sobrang grabe yung price. Binabagsak talaga. What the heck? Ganito pala, Kakatakot, Dapat kapag may move, pasok lang, tapos out kagad. Long term dito Anyway, lagyan natin dito guys. Lagay natin yan. Tapos, ito. Huwag natin kalimutan ito. Magkano to kapag dito ko ilagay? Feeling ko sa piso magre-react to guys. Ito 75 na next niya Diba? 75 na. 0.75 cents na yung next na price niyang malakas as a support. Kasi dating nasa reversal. Diba? Top 2 ng reversal. Ito perfect na head and shoulder. So, what's next? Ang lupit. Grabe guys, ang lupit. Anong problema? Diba? Saan to yung... Saan kaya siya? Tapos with volume guys, sobrang laki ng volume. Habang bumabagsak, laki ng volume. Tingnan natin kung anong movement. Ito, all HC. 688 trades. Ang dami. Ano ba news nito? Wala. Pero ang dami. Super. OA sa dami. Tingnan natin. Ito yung sabi ko. Actually, yung piso, syempre psychological, yan. Ito, 77. Grabe. Diba? Perfect naman ito. Grabe talaga.
Ito. Dati kung nandito siya sa piso, grabe yung inangat niya. Super grabe yung inangat. Ilang percent? Almost 500%. Yung nasa piso siya. So, ngayon, yung problema, grabe. Piso. What the heck? Excuse me. Diba? O yan. So, watch lang natin yan, guys. Grabe. Grabe ang bagsak niyan. Tagal naman mag-save. Yan. Okay, punta tayo dito. BSC. So, normal na magre-resist dito kasi nga nag-rally siya last week. So, nag-resist siya. And that is resistance naman. Normal lang yan. Ngayon, nakaupo rin naman siya sa DB50 box. So, anong gagawin niya next? Normal lang yan. HTI. Yan. Nice one din. Ngayon ko lang to nakita si HTI, guys. Honestly. Ngayon ko lang siya nakita. Pero ang ganda ng itsura niya pala. Wow. The emotion is there. Reversal. Ganon. Ganon kaganda. Lagay nga natin kaagad to sa watchlist. Wala nang patumpik-tumpik pa. Baka makalimutan natin. Pero, ang ganda pala ng itsura nito. I-liquid nga lang, guys. Okay, i-liquid siya. Pero sobrang ganda. Reversal talaga. So, ito, STI. Ano ba itsura? Bumalik. SSP. Ito yung sinasabi ko. Nagkaroon pa ako ng emotion nito. Last Friday, guys. Sayang. Dapat kinuha ko. Ganyan. If kinuha ko naman siya, tapos ganyan yung ano ko, 5. Pag ganito, 5 is to, okay. TP na rin pala. So, sobrang, emotional siguro nang dating ko nito. Nakabili nga ako, hindi ko nabenta, tapos bumagsak lang. Super emotional siguro ako. Dapat very, ako dyan. Anyway, yan yun. Ano ba dapat ang plano ko dyan? Pag binili ko, tapos hindi ko na out, break even, out na kaagad ako, no? Dapat ganun. RRHI, ang grabe, ang lakas din. Lakas ng bagsak, And, don't worry, support area niya yan. Hayaan mo siya dyan. Baka bukas dyan siya magpakita ng kalakasan. Wala tayong gainers? Guys, walang gainers kasi ang filter natin is dapat 4% pataas. Yun yung may green. Katulad nito, red, kasi 4% and above siya. Dito wala tayong gainers, guys. Puro losers. So, ito si fruit. Wow, green si fruit, Ito yung sabi ko sa inyo na may something siya. Nice one. FCG. My gosh, FCG. Meron ako nito last week, guys. Tinapon ko. Kakaingit na. yung mga binenta ko last week. Yung pa yung mga nandito ngayon, may gains. Saan ba yung nickel? Nakalimutan ko. Anyway, hayaan na natin. Ganyan talaga, dapat masanay ako sa mga ganong move kasi that's life and that's part of trading. So, dito na tayo sa value. Sino yung pinakamalaki na volume ngayong araw na to? May malaking volume for today. Industrial, ganitong ginagawa. Parang welcome lang. Holdings, wow, nag-hold si Holdings. Mining naman, nagkaroon lang siya ng reaction kasi resistance niya yan. Tapos, sector to, guys, And then, si property, financials, medyo may konting kaya sa financials. Pero, near 200 pa rin naman. Bigyan natin ng karapatan o services. Okay, today, ang pinakamalaki value traded is TEL. Si TEL yung pinakamalakas ngayon. Pinakamalaki yung volume. So, pero negative siya. Negative 2.92. Okay. AP, next. CETEL. So, kasi rebalancing ng FTSE. Siguro, affected to si AP, no? Panigurado.
Affected to si Tel at saka si AP kasi last week ganun din ginawa ni ano eh. Diba? So, affected to silang dalawa. BDO, nasa support lang din naman. At saka sa SMPH. Parang affected, no? Ooh. Lakas talaga ni, Ali. Nag-red pa to kanina. Sabi ko, oh, pangit talaga. No, grabe. Nice, nice. Malakas talaga, malakas talaga. You can feel it eh. Now I know. Tapos, SMPH, ay, sa SM, wala tayong pakialam dyan guys. Kasi, pag mga ganito yung tsura niya, dapat may patunayan siya. May mga ganong sistema tayo. MBT, see? Medyo tama ako guys. Natutuwa naman ako sa sarili ko guys. Nakakatama na tayo ng hula ngayon na. Diba? Medyo tama yung hula natin guys. Dito natin siya hintayin sa 50. Itong 50 level yan, dyan natin siya hintayin. At dyan yung area kung saan talaga yung ano yan. Nice, nice. Saan? DB50 rin, no? Oh, binasag niya pa. Pero dyan, DB50, dyan sa 50 pesos. BPI, okay, kanting react. Lakas talaga ng SEC. Excuse me. GT Cap, DMC, JFC, kumusta? Okay. May pag-support si JFC dyan. Hayaan mo siya. Nung gusto niyang gawin sa buhay niya. Tapos, ito, si ICT. AC, lakas talaga nito. See? Marunong na ako tumingin. RCR. Okay. AAV. Oh, kasama din si AAV sa nagpahinga. Akala ko to si, kanina, si Globe. Sabi ko, wow, lakas-lakasan si Globe pa. Parang ipaparamdam niya yata sa akin na malakas siya ngayong araw. Pero hindi. Bumaba lang din pala. Anyway, balik tayo. Globe, ito. All HC, so bumagsak. Ito naman, si Monde guys, nagkakaroon siya ng dito eh. Maliit lang talaga na parang FNI ang datingan niya. Kaya wag natin siyang baliwalain. Although nag-rally naman siya ng sobrang para sa kanya malakas 'to, 'di ba? Nag-rally naman siya. Baka kasi katulad ng iba, katulad nito. 'Di ba? Nag-rally siya tapos nagpahinga tapos saka bumagsak ulit. May ugali siyang ganyan. Kaya careful din. Ayan, katulad nito. Pagkat niyan, nag-rally, tapos konti-konti, tapos sabay bagsak. Rally, konti-konti, sakay bagsak. May ugali siyang ganon. Nag-rally sa resistance, konti masyado, tapos sabay bagsak. Never yata ito nag-breakout ng style. Never nag-breakout. Basta pag ganyan, bagsak, tapos, ito lang, nag-breakout dito. Saan pa ba? Yun lang. Pero the rest, lagi siyang bumabagsak pag nandyan sa resistance. We don't know kung anong gagawin niya ngayon. So, yan yung Monde. Si Fruit, yun nga, nakita nga natin na maganda yung itsura niya dito. And dito lang din naman siya sa near zero area. Let's see, sabi nga ni Madam, maraming dapat pag-conso, maliit lang yung yung volume, malaki nga yung volume niya dito. Pero, let's see and find out. So, yun lang. Punta tayo dito sa gainers niya. Not foreign buying. Okay, sino-sino ito? Ali. Ang lakas ni Ali, guys. Real men. Ang lakas. So, watchlist kaagad natin yan. ICT. Malakas siya. Ayoko lang sa kanya dahil sa fair value dito lang area na to. Pero sa totoo, guys, kung hindi, maganda talaga siya. Para siyang CNPF. So, speaking of, ayusin natin yung itong data natin sa tapos na rin tayo dito. Ayusin natin yung data natin sa dividend update. So, si SMPH yun. Okay lang. Pero binibili ngayon sa SMPH yun ng foreign. Keeper, lakas din sa foreign, ha. Anyway, malapit lang din naman siya dito, kaya okay lang. Yun,
Diba? Kaso lang resistance to. Baka dito yung area and we don't know. Baka yan yung area ng ano niya. Pag resistance area ng anong area nga yan? Anyway. Patingin nga bakit ako may puti dyan. Aha. Wala naman. Masyadong dahilan. Tanggalin na natin tong puti, guys. Okay. Yan. Ito naman, creating kasi siya ng, di ba, pababa. Pero, intact pa rin naman. Even though na, intact pa rin yung uptrend niya. So, hayaan natin siya. AC, maganda talaga, guys. Shocking. Nauuna talaga itong mga Ayala. CNPF, ayan, nagpapakitang gilas din. Oy, maganda ako. Papakitang gilas ka sa resistance din siya, guys. Di nga ito titinag eh. Plus, grabe ang lakas naman itong plus na to. Tapos, SCC, mirror, ay grabe. Lakas. So, RLC may pagpahinga, Wilcon, yan. Lakas ni AW. SLC? Pati yung SLC. Lakas ni Pizza. So, dito tayo sa net foreign selling. Sino ba mga binibenta ngayon? Kumonte! Men, kumonte siya. Konti na nyo, guys. Kumonte. Although, konting-konti pa rin naman yung net foreign value. Pero, even though, kumonte rin yung net foreign value. Pinaka binibenta, guys, retail. MBT. May problema to. TEL, MBT. Sige, lagay natin. AP. Ito. AP, TEL, MBT. Itong tatlo. RCR, RH. RCR din. At saka RRHI. Buyback naman yung RRHI. Si DNL lang. BP, BDO, BPI, hindi mo yan. SECB. Sure sila dito. Binenta talaga si SECB, guys. Kahit strong support niya na to. Diba? 63. Hintayin natin siya sa 63. Diba? Ano ba, i-out ba nila to si SECB? Baka i-out to, no? Ang lakas ng bagsak eh. So, URC, yan, LTJ, ito, SM, Converge, AAV, JGS, JFC, GSMI, Uy, nickel? Alam mo, sa tingin ko pa nga umangat siya eh. Pero hayaan natin. Masaya naman ako, guys, kasi although pangit na saya to. Kasi nga, in-out ko siya last week eh. Tapos kanina sabi ko, kita mo, maangat ka pa nung binenta kita, ha? Dito ko siya binenta eh. Tapos kaya, negative 3.77 agad-agad. Kaya ito pa naman yung support niya. Hayaan natin siya. Downtrend, guys eh. Ayan o. Alata namang downtrend. Naisip ko nga ba't ito pang pinili ko. Kasi mura, hindi ko walang pinili si TMC, si SCC. Next time, focus lang sa malakas. Si AGI, MRIT, si ARIT. Anong nangyari kay ARIT? Hindi ko mala. Ayan. Meg. Uy. Papakitang gila si UBP ah. Unti-unting pag-angat ah. Ayoko sa kanya kasi meron siyang, pero tingnan natin. Check natin yung dividend update natin, okay? Yan, excited tayo. HTI. Ito, first time ko nakakita kay HTI.
lost pa siya ng negative 6. Kaso lang, meron siyang, ang ganda ng structure niya. In fairness ganda ng structure niya. Ngayon lang siya nagpakita sa 1M. Ang ganda ng structure niya. Okay. Excuse me. Nabusog ako sa kape. Segregate na natin, guys. Yes, segregate natin. So, ito yung breakout status niya from highest to lowest. And then, ito naman yung value niya, descending. Ibig sabihin, mas mataas pababa tayo. Okay, from pinakamataas sa baba. So, lagay lang natin siya dito sa mga bahay nila or sa mga grupo na dapat doon sila kasali. Ito, wala pa tayong ibibigay na bahay, kundi bounce lang. Yun. Ito rin, actually, nagmo-move na yung, pero hayaan natin siya dyan. Reversal to Dapat dito siya. Yan diba? ICT, Alpha, Blues, MIR, ganun din. GSMI, Alpha, CNPF, Alpha Blues, Sirit, Alpha. Lakas ng ngayon kay 200 naman. Sana may patunayan siya dyan. EMI, Alpha Blues, DTMPR, so plus, dito yan, Alpha, SSP, ganun din, Alpha din. PLC, guys, alam mo si PLC kanina. Pero sabi ko, maano siya, hindi siya basta-basta rin. Malakas din. So, ayun. Dito pa rin yan sa watchlist natin. Tapos, GT Cup, yan, dyan. EW, dito pa rin naman sa watchlist blues. FNI, yes, FNI, dyan lang yan siya. Hanapan natin yan ng lugar. Pero alpha pala to. Anong dyan lang siya. SCC, guys. Ang SCC ay lagay natin sa alpha, guys. Dito natin ilagay kasi medyo malikot DMC, blues. Diba? Nag-virtual trade tayo dyan para iwas sa mga FOMO or something. Pwede naman pala ako ditong bumili. Hindi naman pala ako naiwan Diba? Dapat remind ko rin sarili ko na bago mag-inerte, baka mapagbigyan pa. Kunwari, na-late tayo ngayon. Tapos, bukas babalik dun sa price na gusto natin bilhin. Diba? Okay. Hindi ko alam kung anong nilagay sa kape ko, guys, kaya napaganito ako. Charot lang. Thank you, dudes. Tapos, ito industrial, yan. Nagdighay ako. Nakakahiya, Oo. Nakalimutan ko. Kasi, meron kasi akong problema sa gatas. Yan? Lactose intolerance, tama ba? May ganun ako. Sama ko na yung sarili ko sa mga ganun sakit. Kahit hindi ko pa alam. Pero may ganun talaga ako pagka nakainom ako na may gatas. Yun. Medyo napapadighay tayo. Dighayin din talaga ako. Nilalabas natin yung mga bad spirit. Guys. Comment down below kung ganun din ba kayo. Takte yan. Sabihin, ano ba naman itong pinapakinggan ko? Okay, kung nandiyan ka, PM lang, meron kang 50 na Gcash galing kay mentor. Hoy, sumagot ka. Dumating na sila sa ganitong point. Ano? Oo. Hanggang September 30 lang. 2023. 30. Yeah. Guys, you will miss the chance. Pero meron na lang kayo. How many days? Check natin. 12 to 13 days. Yes. Gagawin natin isang libo yan, guys. Yes. Pag kumikita natin, hindi natin nagre-reklamo dito ngayon, guys. So, anyways, dito tayo sa TEL. Medyo niraratras si TEL ngayon. Pero kailan ba ang
Excuse me? Kailan ba ang next na ano ni Tel? Sa March. March yung dividend niya. Actually guys, magaganda ngayon na si January pala, si P Goldkeeper, mga ganon. Sino pa ba? Costco, Emrit. Mhm. Globe. Gusto ko talaga si Globe eh. Pero kung si Tel tong nandito, tingnan natin. Anyway, dito balik tayo. Nagsisibagsakan na guys. Si Tel, meron tayong bahay? Wala guys. Baka tanggalin natin siya dito guys. Pagbigyan natin isang araw. Nasa support na eh. Nahulog. Tingnan natin. One day. Bigyan pa natin. Ito talaga, not fan of AP pa. Dito pa lang. And I'm proud of myself na di ko siya gusto. Ganyan pa lang. Si SMPH, okay pa rin. Intact pa rin naman siya dyan, guys. Si Ali, sabi ko sa inyo guys, gusto ko ito siya eh. Akala ko kanina, sabi ko, wala, nagpula na. May ganun pa rin akong sakit, mga pula, green. Wala, nagpula na. Pero dapat, ang pinaka-important yung EOD. Look at Ali, how beautiful it is. Yan guys. Pero syempre, yung sabi ko nga Golden Cross yan. Tapos maganda. Tingnan natin bukas. Bilhin natin to sa virtual bukas. May lugar. Ayan. Tapos dito rin siya sa Alpha. Sa Watchlist Blues. SM, wala muna guys. Ayan, pass muna tayo dyan. MBT, pass muna tayo dyan. Actually, ito si JFC. Dito dapat kasi ito yung area na pwede siya mag-support. Pero big range na yan guys. Parang range na lang ang labas niya, no? Pero hindi. Yan oh. Dito natin siya hintayin. Mga 230 siguro guys, no? At 230. Basta this area. Tingnan natin ano reaction niya. Itong area na to. Mga 220. Ilan ba to? 226, mga ganyan na sa area na yan. Pero tingnan natin bukas. Anong gagawin niya? Anong gagawin niya? Next candle niya. Check natin. Hindi naman tayo iwan ito. Hindi naman to basura. Pero maganda. Hintayin natin si JFC. Maganda rin magbigay yan. Anyway, sa dividend, di masyado siguro. Liit lang yan sa dividend. Check na natin. JFC, wala to sa paborito eh. JFCs. JFC. Kailan nagbibigay ng dividend? April and November. Okay, November and April. So, sa November, magbibigay siya. Magkano? Sobrang liit lang. 1.23 pesos. So, wala pang 1% guys. Kaya, kung dividend pag-uusapan, hindi ganun kapaborito, pero kung pag-uusapan ay structure, maganda siya dito sa area na to. Wait lang tayo dito sa area na to Yan o. Yan yung area na magandang bilhin. Tingnan natin ang gagawin niya dyan. AC, syempre ang ganda guys. Sabi ko nga hindi siya basta-basta. Meron talagang nag-ano na dyan. Dyan na nag-accumulate sila. Ayaw nilang ibagsak. Yan o. So, pag mga ganito, magagandang stocks, halata AC, lagay ko nga. Ayun, meron na pala. RCR, medyo binibenta. Hayaan natin siya. Yan, hayaan natin. Si RRHI ba, kailan ba ang ano? Tingnan natin guys kung meron siyang dividend. Makakasave din kasi sa kanila yung mga pa-dividend eh. Wala, kakabigay lang yata. June, nagbigay sila May pala. So, every May layo pa nito. Pero support guys Kaso lang, pangit ng pagkagawa niya kasi nga, ayan, pwede na natin sirain to. Sinira niya na kasi yung support niya. 'Di ba? Ayan. Kung pagkasira niya na ng support niya, ayan, tanggalin na natin. Ayan. Ang sira niya yung support niya. Pwede, anyway, hintayin natin. Pero, yan yun. Dito, support pa rin naman yan. Where are you? Yaan ko lang siya.
Pwede to siya sa support. Ayun, meron pa rin naman. Or pwede ko rin siyang tanggalin na sa ano. Yan guys, so major support na tayo dito More on major support. Sa AAV, kailanaan? AAV. Sa March, meron siyang dividend sa March. Support. All HC, Monday, Fruit, hindi ko to wawalain si Fruit. Teka lang, meron ba ako nito? Meron. Globe, hinihintay. Ito, All HC. All HCC. Wala. Dito yan sa bounce. Dito natin makikita. Monday. Muna natin si Monday guys. Pero, sa nakikita natin ngayon, ayan yung mga EMA niyang kaganda. Lagyan na ba natin ng buhay ito? Wag mo na. Hindi naman natin ito trade Tanggalin muna natin siya. Yes, ito. Dito siya sa watchlist. Patingin nga si Monday. Pwede na ba dito? Okay, nandyan. Si Fruit, si JGS, nope. Kahit ganyan pa yung ginawa niya, wala pa rin akong tiwala sa kanya, guys. Grabe si Sekbi, guys. Ano ba, may problema ba to? Baka hindi rin talaga. Nabawasan siguro to, baka maa-out to sa SEC, sa PSEI. Out na ba to? Out na ba si Sekbi? Parang dito pa. Tararara. Wala na to sa PSEI. Parang ito yata yung natanggal last year. No. Sekbi. Hindi, parang yan na yung pinaka-recent comment isang beses lang naman tayo nagpursiging dito, diba? First quarter and last quarter lang. Yung first quarter and last quarter ang buhay natin sabi. So, wala guys. Wala siya dito pala. Hindi pala siya kasama. Ganon. So, hindi siya kasama sa PSEI. So, yan. Bakit kayo ganito yung ugali niya? Anyway, hindi na siyang problemahin. Excuse me. Bloom. Lakas pa rin. SEC. Yes, DB50 guys. DB50 is the name. FCG. See? Ito yung stocks na binili ko dito. Tapos, in-out ko lang din. Anyway, maliit pa rin naman, pero yan, nag-virtual tayo dyan kanina. UBP, yan lang natin. Tingnan natin kung tama tayo. Paano ko malalaman? Pwede ko susubukan. Diba? Ito, nickel. Ito naman si nickel kanina. Sabi ko, nung nag-green, sabi ko, tama talaga siya. Yung mga ganong haka-haka natin. Dapat kausapin natin yung sarili natin. Green, baka tuloy-tuloy yung mga. Pero, lo and behold, ganitong ginawa niya. Nag-close siya, negative 3.8 pa. Anong pakiramdam ko kung nandyan ako? Siyempre, wala pa kasi malayo pa naman sa cut loss area. Pero, yung mga ganun ba, dapat yung mga little things, wala na akong dyan. Wala na akong kaba-kaba dyan. Diba? Pag support lang. Ito kasi, anticipated Nag-move na yan. Actually, binigyan ako ng 5% dito. Yan. Kahit maliit lang yan, guys. Nag-move na yan. Binigyan ako ng 5%. Pwede na sana ako lumabas. Tapos, alam na natin na mahina talaga siya. I can feel it. Diba? Nakita ko rin naman na mahina talaga siya compared sa FNI, sa ibang nickel. So, mararamdaman ko rin na mahina talaga siya. Paulit-ulit, diba? Kaso lang, sabi ko, okay, panindigan ko na kasi yun yung plan ko. Pero hindi ko pa rin nag-out na lang ako. Sabi ko, ayoko yung Pero, okay lang yung try na yun kasi nga free ko naman nilaro yun. Free trial ko lang naman yun. Kumaga parang break-even lang ba? Kaso lang, yung mga ganong mga lessons, diba? Additional experience, additional knowledge sa akin yan. Tapos, yun nga, sabi nila kung ano lang yung kaya mong
kung ano yung kaya mo, gawin mo muna. Yun yung pinaka-best dun. Tapos, yun yung na-earn ko. Um, Kunyari, last week. Pagkabenta ko, saka siya umangat. Pero hindi naman sobrang umangat, guys. Pero pumapag-asa, di ba? Parang pwede kong ibenta ng kahit mayroon akong 4%, o di ba? May 4% ako doon. Kaso lang, syempre parang anong tawag doon na sinabi mo, ma'am? Yung, tawag doon, may sinabi ka, yung discretionary. Oo, yung, may ganun pa akong tema eh. Oo, gusto ko kasi systematic yung saan ako nag-buy, saan ako mag-sell, alam ko na yan na yun. Wala na akong pakialam sana dyan. Yung may ganong ugali. Kaso lang, okay, medyo discretionary pa tayo sa ngayon na sa natin na out ko na kaya to. Pero, ang maganda dun, aware ako. Nagiging aware ako na sayang to dapat ganito ko, dapat bibilhin. Kumbaga, nandun ako, tinatry ko yung sarili ko na pumasok doon. Tapos, doon ko mas naiintindihan, mas nafe-feel ko yung market. Siyempre, nakakatakot guys, di ba? So, saan ba papupunta tong mga experience ko kundi doon sa kahusayan. Pero, syempre, ini-aim natin yung maging systematic tayo, wala nang emotion. Kasi merong emotion guys, invest na naman tayo ng emotion dito guys. So, totoo lang kung binili ko yan, walang problema guys, buhay pa rin ako ngayon. Pero pinag-asa niya ako last week, tapos buhay ako ngayon, pero medyo nanganganib na. Pero tingnan natin, after how many days, siguro this month, Nickel? This month o this year? Ipakita mo sa kanila. So, yun nga, hindi natin alam kung anong gagawin, pero um, kung gusto kong mas lalo pang makaka-feel kung anong yung ginagawa ng market, anong ginagawa ng mga nasa watchlist ko. Ngayon guys, bumili talaga ako ng dalawa. Sabi ko, ito yung nasa watchlist ko kahapon. Bibilhin ko na siya kasi pagka nag-green siya, may ramdam, ay nag-green to ganyan. Nag-red siya, ay nag-red to out ko na kaya. May ganun ako eh. So, meron akong binili that was mga 2 months na siguro yan yung yung virtual ko. O grabe ang tagal ha. Tapos buhay pa rin siya sa ngayon. Ngayon, ano ba ang next na gagawin niya? Ano bang next na atake nito? So, yun. Actually, ngayon, buhay pa rin, intact pa rin. Pero may negative. Pero buhay pa rin, di pa rin tayo na-cut loss. Ang willing to loss natin pagka virtual is 10,000. Yan. Dami kong sinasabi. Pero, yan, may emotion tayo dyan. At saka, yes, gusto kong imulat yung sarili ko na okay. Ito yung, tingnan mo yung first wave ng meron ka na sana dito 5%, pero syempre hindi mo kinuha kasi hindi yun yung plano mo. 'Di ba? Ang nakikita ko lang kasi siya sa kanya, if ever malakas, DB50, pero maliit na box na lang naman to. Okay lang din kapag dito. Buhay pa rin naman talaga ako. Pero yun, tingnan natin ang gagawin niya bukas, mas pag-aaralan natin, mas tawag dito, mas malinaw sa mata natin kung ano yung ginagawa niya kasi nga na-trade natin siya. Parang hindi na yun yung parang dumaan lang. Parang watchlist ko lang ng mga ay, ganito, si Wilcom binili ko, dapat sana binili ko. Ang daming emotion, guys. Pero sa totoo lang, hindi ko naman talaga kayang bilhin lahat. Tapos, yun, yung may mga emotion lang, pero wala kang tinitake na real action. Binili mo ba ng trade? Binili mo ba ng virtual trade lang yan? Binili mo ba ng lang yan? Kung hindi virtual, binili mo ba sa wait, teka lang ha? Hindi need to kailangan ko mag-charge. 'Di ba? Hindi naman talaga. So, yun. Kailangan ko i-charge to. Sana tayo. So, balikaling dog. Yan. Yan mo na. So, sa isip ko ngayon, guys, meron akong parang uy, nice na itong mga pinaggagawa. Actually, guys, kwento ka lang, chika lang ko lang to si Meg. Mabagal talaga siya. Reversal mabagal siya. Pero kung titingnan ko sa kanya, parang hiyang na siya sa dos eh. Pero pag bumagsak pa to sa dos, ewan ko lang. Pero hiyang na siya sa dos. Alam mo yun, malakas siya sa dos eh. Lagi niyang inaano na okay, dito na ako, ito na yung playground ko. Hiyang siya sa dos. Tingnan natin kung anong gagawin niya bukas.
Kung mag-green to, wala tayong iti-take action. Siguro next day na lang tingnan natin kung kaya pa ba. Pero hayaan muna natin siya. Kung dito siya, edi dyan lang muna siya. Hayaan muna natin yan. Tapos, ito RLC, gusto ko to guys. Kaso lang, bigyan natin ng ano kasi pwede property din kasi. Hindi ganun ka favorite. Teka lang. Ayan, may bahay naman to si support or ano, DB ay ano, major support. Yan. RLC. Dito yan, no? Gusto ko yung tsura ni RLC kahit hanggang ngayon. Si Keeper, bakit ito, nasa 200 naman, pero bakit ano? Kasi, yung trend line niya, kakabasag niya lang, tapos parang resistance. Parang ito niritas niya, tapos, pero, nag-pullback siya. Pero hindi pa natin alam kasi mahina lang yung pullback niya. Kung malakas talaga siya dyan, bumalik siya dito. 'Di ba? Pero, as of now, ganyan talaga siya. Pito, binibili talaga to sa support. Maganda to bilhin sa support kasi maganda rin magbigay ng dividend to. Ayan. P-Gold naman. See, ito, just want to remind myself na itong P-Gold na to, kung binili ko to dito at hindi ako nagbenta dito, ngayon bumabalik yung price, ano nararamdaman ko? E di sakit-sakitan, sakit sa puso. 'Di ba? Emote-emote sa gilid. So, yun. Bakit ba? Dapat kapag ka 50-50 si market, hindi talaga ganun kaganda yung itsura ni market, wag nang ipilit. Okay na yun, 1 hour, okay na yun. Pero kung maganda na may itsura ni market, ni PSE, why not? Maghintay pa. Tsaka ito, kung yung individual stocks, above all, EMA, bakit hindi? Excuse me. Ito kasi range lang talaga siya. Yun yung character niya. Ngayong araw, ngayong panahon na to, range lang talaga siya. Kaya, just want to remind myself na, okay, DB50, oh. Ayan yung DB50 niya, oh. 2 days nag-rally down. 'Di ba? Okay, ngayon lang talaga yung first rally down, pero nung nakaraan, 'di ba, parang kinain lang yung green day niya sa DB50. So, yun yung inaano ko kasi nag-emote pa ako nito eh. Eto, pwede siyang bilhin dito, tapos nung umangat, yun lang, yun hanggang dun lang siya. 'Di ba? 4 kung malakas 6 o pwedeng 1 hour. Pero, ganyan talaga. Pwede rin mong bumugsak yan. So, support. Yan. O, si Cebu Pacific. Ito yung sinasabi ko guys na kahit nandito siya sa support, supposedly dapat hindi ako discretionary. Pero, yun. Hindi ko talaga siya gusto guys eh. Boots and news, tapos give mga ano, head and shoulder to eh. As in, maliit, mini head and shoulder. Pero dapat ang kinakatakutan ko yung nasa taas kasi nasa baba to. So, dapat invalid yung nasa imagination ko, diba, na bearish yun. Pero, yun, di ko lang talaga siya gusto siguro. Hanap lang talaga dapat sa mura lang muna siya. Tapos, yung bang tipong di mo na muna babalikan. Kung nakamura ka. Si Green. Ano bang ginagawa ni Green? Yaan natin si Green, RFM, FGen. Ito si FGen, intact pa rin naman. Nasa watchlist ko to, intact pa rin naman siya. Kaso lang, hindi niya ginawa yung dapat na makita ko kahapon. Ay, nung Friday, sabi ko, dapat na makita ko sa kanya. Above siya dito sa area ng yung candle niya nung Friday. Saka ko siya bilhin. Pero hindi. So, okay. EOD na ako bumili kanina, guys. CP Core, ayan, malakas pa rin. Pero kung unang tingin natin sa kanya, head and shoulder siya. Pero hindi natin siya bearish agad na head and shoulder. Kasi minsan nakitaan ko rin siya ng symmetrical. Kaya sabi ko, pwede pa to. Kaso lang yung fair value, hindi ko gusto kasi masyadong mahal siya. 350 lang yung fair value, 356 siya. Baka may news. Baka may something to. Kaya i-check ko yung new, updated. Tingnan ko kung baka nag-update sila. Ito si Aba. Tingnan lang natin guys anong gagawin niya. Pero more on ano lang to. Bounce. Dito ko lang nilagay sa bounce play. Okay, PX, APX, yan, alpha pa rin naman. Hayaan natin siya. Pero nire-respeto niya talaga yung line, no? Support niya. So, PNB, parang may news, no?
Pero something na ano lang naman, pautang yata yun, something ganun. Pero yun, nagpapakita. Alam mo, pinakamalungkot lang talaga sa lahat ng bank, si SecB. Kahit ito, magpapakita ng kagiliwan pa rin. SGP, FMTF, MWC, buhay pa rin naman tayo dyan. SSI, ayun. 2 days pa lang nagpakita ng si SSI. Pero, syempre, wala na tayo dyan. Sino bang sumalo sa kanya? Wala naman. Baka babagsak pa to. Dito pa yan. Dito pa yan sa 250, 240 or previous TB bottom. So, dun mo na lang hintayin. See? Aha. Si dito, anong ginawa ni dito? Below na talaga siya, guys. Ito naman, wow! CLI. Ikaw ba to, CLI? Ba't hindi ko binili? Dalawa lang binili ko, ano? Hindi yung nakita ko, negative something talaga to. Baka late lang yung ko. Pero, yan. Si CLI, wag nating iwala yan kasi nga maganda na siya ngayon, guys. Pangalawang araw niya na nasa malaking volume. Malaki na sa kanya more than 1M. Excuse me. Si MY din kahit nice one. Ganda ng doji Maxes. In-out si Maxes, guys. So, ayan, support sana. Major support sana yan, guys, na. Pero, wala In-out siya. Patingin nga kung nandito pa rin si Maxes. Sige, lagay lang muna natin si Maxes, guys. Tingnan natin bago natin pakawalan yan this week. So, si Pizza, uptrend naman to. Ayan. Ano ba to? Ito lang. Watchlist lang pala to. Ba't wala akong watchlist? Hindi naman sa alpha yan, di ba? Dapat watchlist meron ako. Diyan yun siya. Tinatanggal ko kasi nga kulang sa volume minsan. Ellie, okay. Karapat dapat na magpahinga. Pero, simple lang siya, guys. Hindi talaga siyang tipong malakas na bagsak. Supposedly, parang yun yung i-expectin mo. Bakit? May news ba to? Diba? Dapat malaking bagsak Pero, anyway, wala tayong pakialam dyan, guys, kung yan ang gagawin niya. Hayaan natin yan. Kasi kung mag-up man yan, konti lang yung upside niya. So, PX naman. Hayaan muna natin itong ganito itsura niya, guys. Hindi nakakatuwa din Ito, sa support natin siya ilalagay. HTI. Yes, ang ganda ni HTI, guys. Kaya nilagay na natin siya kanina pa. Sa reversal natin. Okay, or sa watchlist yan. So, si APL, 1 million pa rin naman yung niya. Papakitang gilas Wow, APL. Pakitang gilas yan. Ano kasi to, guys Pagka ginanon mo to, ilang percent din yan? 20%. Takti yan. Diba? Pero tingnan natin siya. Tingnan natin siya sa bounce mo, guys, ha? No. Hindi. Bounce lang. Mga ganituhan. Actually, hindi nga siya masyadong bounce. Burahin na lang natin. FLI. Ayun. Marami din talagang bumagsak, guys, below the key level, mga ganon. Ito, hayaan mo muna siya dyan. Uy, si Prim, malakas din. Hayaan muna natin siya dyan. Pero alpha to. SPC, ito, web. Dapat lang mag-react siya dyan. Tama yan, tama. Mag-react siya dyan. Ngayon, ano ang next? Doon natin siya titingnan. Kasi, EMA 200, EMA 200. React talaga siya dyan. Bounce play to. Tingnan natin ang gagawin niya. VLL, SAN, SDI. Dati gusto ko pa yung si SAN. May play talaga siya. PXP. Grabe, tuloy-tuloy si PXP, guys. Ay, nako. Ilang percent yun kaagad yan, no? What if sa taas ako? Diba? 14%. So, yung watchlist natin, yan, tingnan natin yung watchlist natin, okay?
Dito natin. Apat lang naman yung watchlist natin. Ito. Ganun din. Paano natin chinek kanina. Tapos, binili ko na ng virtual yun, guys. Para wala na masyadong takot-takot or ano. Diba? Tsaka gusto ko rin masanay yung sarili ko na nag-take action. Naghintay rin ako kanina. Sabi, tagal EOD na lang. Wilcon, buhay pa rin naman. Binili natin yan. Mamaya yan. CF Gen, pahinga muna. Pero, intact pa rin siya. Kaso pagka ganito, wala tayong buy entry kanina. Kaya hayaan natin siya. DMC, bumili na rin tayo. EOD, Wilcon. CLI. Actually guys, akala ko talaga negative 2% to. Wow, congrats! So, negative 2% to. Yun. Yun yung ano ko kanina. Sana, yun. Negative 2%. Kaya, pwede ko pa naman bilhin bukas na lang. Dito ko na lang ilagay. Diba? So, yun lang. Pinakamalaking volume, of course, malaking volume to si DMC. Pero, nice one mga volume guys. More than 1M din to si CLI. Nakakatuwa. CLI, binibenta ng foreign pala. Okay, binibenta siya ng foreign. Actually, today, medyo mas mataas yung ano niya, no? Compared sa, siguro within one month siguro to. 1 month or more than 1 month, almost 2 months na, malakas. Medyo malakas. Yun, binibili si Wilcon, not for buying. FGen, not for selling. DMC, konti lang. Tapos CLA, not selling. Yun lang guys. Sino ba? Sino bang pinakama? DMC kasi is 3 months high. So, yun. Yun. Check natin kung meron tayong pwedeng, saka na yung check pala, no? So, watchlist journal na lang tayo. So, today, tingnan natin yung PSC nga. Tapos, gagawa tayo mamaya ng dito na lang natin tingnan yung PSEI, guys. Although, negative selling pa rin naman siya until now. Pero, wag nating anuhin na, syempre, ganun talaga. Magsusupport talaga muna siya. Nandito pa rin siya sa, guys. Even na bumaba siya dyan sa box na yan, para sa akin, nasa support pa rin, support area pa rin siya, guys. Ito yung area ng support niya. 6,000. So, tingnan natin kung may gagawin ba siya sa 6,000. Kasi, ang next ng 6,000 para sa akin is 5,800. 5,800, 5,700, 5,800. Yun yung pinaka next na, tama, no? 5,800. Yun yung next na support talaga for double bottom. Diba? Yun yung nakikitaan kong next support niya. So, ang tanong, gagawin niya ba yun? Patay niya. Diba? That's the question. Pak. Tapos hulog. Patingin niya. Yun, oh. Perfect, oh. Tapos, kung ito dapat dito lang. Dito sa area na to. Pero sa totoo lang, kung ito, dito sa area dapat na to yung support niya. Pero kung hindi, ito siya guys. Diba? Ito. Dito pa rin. Dito pa rin sa area na to. Anyway. Yan, mga ano ba dapat niyang gawin? Ano ba? Syempre marami mga nasa isip. Ano ba magiging next nito? Baka bumagsak to dahil recession, dahil nasa resistance yung
US, baka yun yung mga iniisip nila. Pero, medyo, talaga tayo, malungkot talaga yung market natin ngayon pagdating sa foreign. Kaya sila, tayo-tayo na lang to. Yan. Okay. So, ito, support area nyo to, 6,000. Kaya wag tayo magpakampante. Tsaka nag-hammer siya kanina. So, yun, let's see. Anong gagawin niya, anong ganap niya. RSI niya, kung maliit lang, tingnan mo. Diba? Ito yun, pababa dito. Tapos yung isa naman, paangat. So, kung titingnan natin, may konting bullish divergence. Diba? Pero syempre, hindi tayo mag-focus dyan dahil hindi naman yan yung natin. Yan o. Diba? Let's see and find out anong gagawin niya. Anyway, medyo mabagal kasi big range nga. Tapos below MACD, EMA pa. Ay, MACD pa. Below zero line. Ayan. Pero kung babalikan mo to, ganyan dapat, no? Yun, ganyan dapat. Ganun natin siya dapat makikita. Yan. Diba? Tanggalin natin. Total, tapos na rin lang naman siya. Iba naman ang pagganahin natin. Diba? Ibang style naman. Ayan. Yun o. Tapos, ito, back. Tingnan nga natin, baka perfect pa itong ma-point. Yun o. Perfect na. Diba? Ngayon, saan siya? Dapat dito yung range niya. Kasi kung hindi, anong next? Meron dito. Pwede rin. Baka, pero parang hindi na siguro aabot ng 4,000. 4,000, ito yung PSEI index na sobrang bagsak na to, guys, no? As in naman. But before that, grabe. Wait. Yan. So, yan na muna. Yun. Ano ba yung ko dito? So, kahit pa paano, ito pa rin, support niya pa rin to. Hindi muna tayo masyadong too negative, think the negative masyado sa kanya. Support niya pa rin to for head and shoulder. Ngayon, kung ito talaga yung gusto niyang tamaan, major support nila yung na yan, na 6, na 5, 7, 5, 8. Medyo matagal yun, guys. Pero kung super duper mali talaga ang market, nasa 4,000. Excuse me. Next pala is 5-4. After 5-7, 5-4. Mga whole number mo siguro mga 5,000, tapos saka 4,000. But now, focus lang tayo sa mini swing. Yun lang muna. So, yun. Tapos, pili tayo ng watchlist mamaya. Yun lang muna. Compare natin yung watchlist natin kahapon. Chinek ko pala. Kahapon at saka gagawa tayo ng watchlist ngayon. Tapos, yung virtual trade nga pala ay using ko. Tapos, yung journal. Tapos, eto pa. Tapos, dividend update. So, yun lang muna, guys. Bye. Thank you. Balik ako. Yan na yung market review natin. Ganun nangyari for today. Bye!